MJ, go ahead. Yan. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. At welcome again sa ating pong Psalms Prayer Warriors. At magandang umaga, tanghali, gabi rin po, lalo na sa mga kasama natin ngayon dito sa Zoom. At sa lahat po ng mga nanonood at sumusubaybay sa ating Facebook Live, welcome po sa ating Psalms Prayer Warriors. At para po sa mga kapatid natin na hindi pa po alam kung ano po ang ibig sabihin ng Psalms Prayer Warriors, ito po ay Praying Soldiers and Loving Messenger Souls. At ngayong araw na to, napakaganda ng ating pong team, Peace Above the Storm, at ang ating pong topic ay Joy After the Storm. Alam nating lahat na sa buhay, hindi natatapos sa mga pagsubok o bagyo. Pwede sa pamilya, sa trabaho, sa personal nating buhay. Pero ang pangako ng ating Panginoon, may kagalakang naghihintay pagkatapos ng ulan. At ito nga po ang ating pong verse, galing po sa Psalms 30 verse 5. Ang sabi po dito, weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Ayan. Kaya kahit anong bagyo ang pinagdaanan po natin, ang pinagdadaanan po natin ngayon, manalig lang tayo dahil parating na ang kagalakang galing po sa ating Panginoon. At para po sa ating programa, sa ating mga participants ngayong June 2, opening prayer, pagkakalob po ni Sister Nida. Ayan po. At ang ating pong musical opening, pagkakalob po ni Sister Ampi. At ang ating pong speaker ngayong tanghali ngayong gabi na to, walang iba po, si Sister Maricel Tibor. At mamaya po, pagkatapos po ng ating pong speaker, magkakaroon po tayo ng chance na magtanong about po sa mensahe na ating pong napakinggan. At pwede din tayo magbigay na ating pong mga short reflections. At yun po ay papacilitate ni Sister Jenny Valdez. At ang ating pong appeal song, pagkakalob ni Sister May Flor de los Santos. At ang ating pong intercessory prayer, pagkakalob ni Sister Edna Montehermoso. Ayan po, ipagkalob na po natin ang ating pong opening prayer. Ay, sige po, ibigay ko muna yung participants bago po tayo bumati. Balik rin naman natin. Ayan. Mag-pray muna po tayo, Ate Nida. Okay. Narinig ba ako ni Ate Nida? Sandali lang, nasinga kasi ako. Yes. Okay. Sige, tayo ay manalangin na. Mahabagin Sounds. namin Diyos. Wala ba? Meron. Meron. Pero sige tayo manalangin na. Mahabagin namin Diyos ang tahanay sa mga langit. Sa oras na ito, Ama, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagkakaloob ng buhay at kalakasan po sa bawat isa sa amin. At kami po muli ay nagkaroon po ng pagtatagpo-tagpo dito po sa amin po namang grupo upang pag-aralan ng iyong salita. Ang gagamitin mo pong mensahero sa oras na ito o mensahera, nawa po Panginoon, ang banal na espiritu ang manguna upang ang amin po namang mapapakinggan ay ang bawat isa'y makinabang. At pagkalooban kami ng katalinuhan na ito'y aming mapag-unawa at ang lahat ng ito'y aming hinihiling at dinadalangin alang-alang pong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat, Ate Nida. At bigay na po natin ang ating pong musical opening, Sister Ampi. Salamat Diyos sa pasubok sa buhay ko at ako ay lumalago at tumitibay. Diyos, salamat din. Natutunan kong magtiis kahirapan man at sakit ang danasin ko sa sarili kong ito'y tunay na di ko kayang tiisin ang kailangan ko, O Diyos, ay tulong mo. Pag ang pagsubok ay dumating, ang puso ko'y naniniwala.
Salamat Diyos sa paglipas nitong bagyo. Mukha mo'y namamalas ko, Diyos na mapagmahal. Diyos, salamat din. Natutunan kong magmahal at ngayon'y inaalay ko lakas ko't buhay. Sa sarili kong ito'y tunay na di ko kayang tiisin. Ang kailangan ko, O Diyos, ay tulong mo. Pag ang pagsubok ay dumating, ang puso ko'y naninimdim. Pangako mo, O Diyos, inaasahan ko. Salamat Diyos sa tagumpay na dinulot mo, nang isinuko lahat sa'yo, buhay naging sapat. Diyos, salamat din sa wakas ng pag-ibig mo, ibinigay sa isang tulad ko, at lahat ko'y para sa'yo. Sa sarili kong ito'y tunay na di ko kayang tiisin. Ang kailangan ko, O Diyos, ay tulong mo. Pag ang pagsubok ay dumating, ang puso ko'y naninimdim. Pangako mo, O Diyos, inaasahan ko. Pangako mo, O Diyos, inaasahan ko. Amen. Amen. Thank you so much sa Amen. magandang Amen. awit. At mga kapatid, batiin ko muna po yung mga naloob nandito po sa loob ng Zoom. Andyan po, unang-una po sa aking screen, ang ating pong speaker, napakagandang speaker, si Sister Maricel Tibor. And of course, ang ating napakagandang si Ate Nisita Katoliko. Daddy Rab, ang cute ng smile mo. At andyan po si ating pong daddy ng Psalms Prayer Warriors, si Daddy Rab, si Ate Nida Cruz. Ayan. And of course, si Ate Norpeli Pultar. Tama po ba yun? Ate, hello po. At of course, ang ating muse, andyan din po si Ate Annie Barrios. Andyan din po si Brother Wilfred Hilaw. And of course, si Ate Connie Sariola. Andyan din po si Sister Jel Aperado. Ayan. Aporado. Apurado. Hello po. Babae po ba siya? Yes. And of course, andyan po si Ninang Irene, and of course si Pastor Ray. Andyan din po si SCLC Adventist School. Sino po kaya yon? And of course si Sister Marilyn Si Kinao. Ma'am Si Ma'am Weng Weng Credo. Sino po? Ma'am Ma'am Weng Weng Credo. Ayun po, Ma'am Weng. Welcome po sa Psalms Hello Prayer po. Warriors. At of course, si Sister Sheila D. Ang ating pong napakagandang taga, Mamsi. Ayan po. Ayan po, wala na ako nakalimutan. Ano? Ay, humabol po si Sister Nika Abaw. Hello, Sister Nika Abaw. Ayan po. At ngayon po, dako na po tayo sa pinakaabangan natin lahat, ang paghahatid ng salita ng Diyos. Ang mag-share sa atin ngayon ay isang kapatid na kilala sa kanyang dedikasyon sa Panginoon at pananampalataya na siguradong magbibigay lakas sa bawat isa sa atin. Kaya naman buksan natin ang ating puso at isipan,
habang tinatawag natin ang ating speaker, walang iba kundi si Sister Maricel Tibor. Sister Maricel, my dear, nasa iyo na ang buong pagkakataon. Ayan. Oh, pala. Welcome po lahat sa ating mga visitors. Thank you so much po sa inyo pong pag-attend. My dear, it's your turn na. Amen. Thank you, Sister, my dear MJ, no, sa pag-welcome sa aming lahat, sa ating lahat. At mayroon akong nabasa na bago daw. Sinong nag-invite nito sinong bago natin na naka-join lang ngayon? Adding ni Ate Ems, si Sister Rogeline, kung hindi ako nagkakamali. Sister, ano yan? Welcome Sister po. Marilyn. Invited ni Sister Marilyn Kinaw. At ni Si Ate Mabel. Dennis. Sorry po, akala ko kay Ate Ems. Welcome po kayo dito sa ating prayer warrior, no? Napakabuti ng Panginoon kasi kahit hindi ko alam, parang babagyo. Umaga pa lang dito ay umuulan na. Hindi ko alam sa inyo mga kapatid. Ganun pa man, kailangan nating magpatuloy sa ating gawain, lalo na sa palakasan, no, sa ating pananampalataya, no. Patawarin niyo na ako mga kapatid kasi ang inyong speaker ay Bisaya at pinipilit magtagalog, no, para tayong lahat ay magkaintindihan. Kaya pasensyahan niyo na ang aking Tagalog kasi napakatigas at ano lang ba, parang tsamba-tsamba lang tong Tagalog ko. Hindi talaga ako marunong magtagalog. Ang Tagalog pa lang, iniisip ko ano ang Tagalog ng nito, no? Pero alam ko ang Panginoon ay nangunguna sa atin, sa ating pag-aaralan ngayon. At hindi na tayo magtagal pa, tayo na sa ating message na inihanda ko ngayong araw, mga kapatid. At ang ating message ngayong araw na binigay sa akin na assignment, no? A mother's joy after the storm. Ano daw? Kaligayahan ng mga ina pagkatapos ng ulan. Sinabi ni Sister MJ kanina, ang ating memory verse, ang ating pinaka-teksto. No? Sabi dito, Awit 30 verse 5. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morn. Ang pag-iyak ay maaaring tumagal ng isang gabi, ngunit ang kagalakan ay dumating sa umaga. Tayo po muna ay yumuko sa isang panalangin. O Panginoon naming Diyos, ang tahanan ay nasa kaitasan sa mga langit. Panginoon, sa mga oras na ito, handa na ang aming mga puso't isipan na mag-aral ng iyong mga banal na salita. Panginoon, iniimbitahan namin ang iyong banal na espiritu, ang iyong banal na presensya, ang pumagitna sa aming pag-aaral ngayon, na makalangit na katalinuhan ay igawad mo bawat isa na nandito ngayon. Lord, lalong-lalo na ako na manguna sa mensaheng ito. Lord, bigyan mo ako ng kaisipan na makalangit, Panginoon, upang ang lahat ng mga salita na mabitawan ko, ito ay magbibigay buhay, magbibigay kalakasan sa aming pananampalataya sa iyo habang naghihintay sa malapit na iyong pagdating. Panginoon, salamat sa pagpapatawad ng aming nagawang kasalanan sa iyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin. Itong lahat ay aming binibigay sa matamis na pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Alam niyo mga kapatid, last month pa to binigay sa akin ni Ma'am Shi na assignment at excited na ako. Last month pa. At ngayon, kahapon lang, hindi ko inasahan ang pangyayari na delete lahat, no, na reset ang aking cellphone at nagbago ulit ang aking cellphone ngayon na erase lahat ang mga application, lahat ng mga apps na ano ko sa cellphone ko na delete lahat talaga mga kapatid. Pero sa awa ng Panginoon, kung mayroon tayong Biblia, no, kung mayroon kayong mga Biblia, please open your Bible. Pag mayroon tayong Biblia, kasi nandito ang guide sa atin, no? Mawala man lahat, ang internet, ang ano, pero kung may Biblia tayo nakasama mga kapatid, hindi tayo mawawala. At ngayon nakasentro, no, ang ating pag-aaralan
A mother's joy after the storm. Kaligayahan ng ina pagkatapos ng ulan, no? Kaya nga, alam nyo, habang nagbabasa ako dito sa memory verse natin sa Awit 30 verse 5, no, the whole chapter, kung babasahin nyo mga kapatid, it's all about, ano dito? Awit sa pagtatalaga ng buhay, no? Yung itinatalaga natin ang ating buhay. Kaya nasulat ni David ito, no, kagaya ng isang ina, kung gaano na lang siya kadedikasyon, kung gaano na lang niya kamahal ang kanyang anak. Literal na mga anak, ganun din tayo kamahal ng ating Ama na nasa langit, mga kapatid. Una tayong minahal ng ating Ama bago tayo marunong, bago tayo natuto magmahal sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga anak, no? Kung tayo ay may mga anak na, no? Makaka-relate talaga tayo sa pagmamahal na kagaya ng Panginoon. Kaya dito, no, mga nanay, kahit naman tatay, no, mayroon tayong mga kalalakin, mayroon si pastor dito, si Daddy Ralph, no? Nanay at tatay pareho lang na role sa ating buhay, pero ang nanay talaga nagbibigay kulay, no? Nagbibigay, alam mo yung nanay kasi mga creative yan, no? Ang simple na luto pwede mong pagandahin, no? Ang simpleng bahay kubo pwede mong gawing magandang bahay. Kaya mga kapatid, napakaganda ng ating lesson. At ngayon, mayroon lang akong 3 points, kagaya nga ni Pastor Alexis, no? Kasi ang tao daw, 15 to 20 minutes lang ang kapasidad natin na makinig. Kaya, please bear with me mga kapatid, no? Kasi 3 points lang ang aking ibibigay kung paano natin ito, no? Yung kaligayahan ng mga ina pagkatapos ng ulan. Ang 3 punto mga kapatid, nating isa-isahin ngayon na gusto kong i-share sa inyo. Una, the storm reveals a mother's strength. Then ang pangalawa, joy comes through faithful perseverance. Then ang last, ang sabi dito, the storm gives way to joy. Ang ganda, no? Ang bagyo ay nagbibigay daan sa kagalakan. Una dito nga kapatid, ang aking gustong i-share sa inyo ay ang the storm reveals a mother's strength. Ang bagyo ay nagpapakita ng lakas sa isang ina. Kasi ang ina, no, mga kapatid, madalas, hindi lang kadalasan kundi madalas talaga ang ina ay tinitiis, no, ng mga ina ang paghihirap ng panahon, pag-aalaga, sakripisyo, paghihirap, at hindi mabilang na mga panalangin. Ganun ang rules ng mga nanay, no? Sabi dito, tulad ng isang bagyo, sabi nga sa komentary ni Sister Ellen White sa verse natin, no? Sabi nga dito, tulad ng isang bagyo ay sumusubok sa mga ugat ng isang puno na may hamon, ay nagpapakita ng lakas na inilalagay ng Diyos sa kanila sa bawat pagsubok. Wow, sabi dito, sinusuportahan at pinalalakas ng Diyos ang puso ng isang anak. Paano? Sa pangunahin sa kaisipan, binibigyan ng Diyos ang mga ina ng lakas upang matiis ang bawat unos. Grabe, no? Ang sacrifice ng ina ba? Ate Connie, ako kasi may 2 na akong anak, mga kapatid. Iba ang baby pa at iba yung lumalaki na ang anak. Kaya pala naiisip ko ngayon, no? Diba sabi ni Apostol, ni King Solomon, no, na tuturuan mo ang iyong anak sa mga daan, no, na kahit na matanda na siya ay hindi siya mawawala sa paraan na kagaya ng Panginoon. Kaya nga sa bata pa lang tayo, kaya nga mga kapatid, no, kasi nakilala ko talaga ang Panginoon, yung binago talaga ang buhay ko sa Panginoon, yung yung panahon na ng pandemic, before pandemic mga kapatid, makamundo ang aking pagdadala sa aking anak. After sa pandemic, binawi ko lahat yun mga kapatid. Sabi ko, Lord, sana nagkanak ako, nakilala kita. Kasi iba ang pangangalakad, iba ang rules ng Panginoon kaysa rules ng ating kaisipan mga kapatid, no? Kaya gano'n na lamang ang mga ina
kung gaano nananalangin, no? Ang kaisipan ay binibigyan ng Diyos ang ina ng lakas upang matiis ang bawat unos. Kaya nga, no? Sabi dito sa unang points na binigay ko, the storm reveals the mother's strength. Ang bagyo ay nagpapakita ng lakas sa isang ina. Sabi nga dito ni David sa awit 46:1, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan sa isang saklolo na isang handa sa panahon ng kagipitan. Kaya tayong mga nanay, no? Alam nyo, na-imagine ko lang bakit nakasurvive ang mga nanay sa pag-aalaga sa mga anak dahil may Panginoon na umaakay, may Panginoon tayo na inaasahan. Ako lang sa sarili kong mga anak, no, ang hirap magpalaki ng anak, pero sabi ko, Lord, ngayong lumalaki na aking anak, may sariling mundo na sila na hindi mo kayang i-control, hindi mo kaya silang pagsabihan kasi may sarili na silang kaisipan, no? Ang sabi ko na lang, Lord, ikaw nang bahala sa mga anak ko. Ang matutulong ko sa mga anak ko ngayon is ang pagdadasal, ang panalangin, no, na sana ay lumaki sila, no, na makilala nila ang Panginoon. Yun ang unang punto na gusto kong i-share sa inyo mga kapatid, na ang bagyo ay nagpapakita ng lakas sa isang ina. Pangalawa mga kapatid, joy comes through the faithful perseverance. Ano daw? Ang kagalakan ay dumating sa tapat na pagtsatsaga. Wow! No, napakaganda, no? Kasi nandoon talaga, once kasi makaano ba, yung pagtsatsaga, natin araw-araw, nandoon yung kagalakan. Kagaya, no, natin, alam ko si Ate Connie, si Mamshi, yung mga senior na dito na pagtapos na nila ang kanilang anak, na doon, nai-imagine ko ang kagalakan na nasa puso nila, ang pagtitiis nila simula sa unang taon ng pag-aaral ng anak hanggang makatapos, no? Nandoon yung kagalakan ng pagtitiis, nandoon mga kapatid, kaya kailangan natin munang magtiis bago darating sa punto, no, ang reward, ang pagpapala ng Panginoon. Sabi ni Sister Ellen White dito, ang kanyang komentary, ang matyagang pagtitiis sa paggawa ng tama ay nagdudulot ng espiritual na tagumpay. Wow! Ang mga panalangin, mapagmahal na impluwensya at tapat na halimbawa ng isang ina ay tila hindi napapansin ng panahon ng bagyo. Ngunit ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena. Kaya pala mga kapatid, no, sa atin, sa espiritual natin, kaya mga nanay, bakit ang mga nanay nakasmile pa rin kahit puno na ng stress sa mga anak? Pumuputi na ang buhok, sabi ni Sister MJ last week, kaya pumuputi na ang buhok dahil sa na-stress na. Pero mga kapatid, ang dali natin makontrol, no, ang mga pagtitiis na nagdudulot sa atin kung kasama natin ang Panginoon. Lalo na sa pagtuturo ng Panginoon, i-apply natin sa ating buhay, i-apply natin sa mga anak, nandoon nagdudulot ng espiritual na pagtatagumpay. Wow! Kanina nga habang inaaral ko, sabi ko, Lord, ano bang gusto mo i-share sa akin ngayon? Kasi parang nabura lahat ang aking isang buwan, no? Ilang araw na pag-aaral sa sermon na ito. At ngayon, on the spot, bago ako nag-message, sabi ko, Lord, tulungan mo talaga ako, Lord, kasi ang utak ko nasa nasa kasiyahan pa ng warrior, ng GMM prayer, ng Psalms prayer warrior, mga kapatid. Nandoon pa yung hindi ko pa maalis ang kasiyahan natin na nagkakasama, no? Sabi ko, Lord, tulungan mo ako talaga, Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sabi dito, ang influensya natin, isa yan, no, na nagpapakita sa ating anak na mayroon tayong koneksyon, relasyon sa Panginoon, at doon natin matatagumpay, no? Darating ang tapat na pagtsatsaga. Sabi nga dito sa Mateo 8:23-24, recalls Jesus calming the storm, proving that every nature obey his voice. Wow! Ano daw? Naalala na
Naalala natin na pinatahimik ni Jesus ang bagyo na nagpapatunay na maging ang kalikasan ay sumusunod sa kanyang tinig. No, mga kapatid tayo, kasi kung maririnig natin ang boses ng Panginoon, kalikasan nga nagtuturo sa atin sa Biblia na nakikinig sa kanyang utos. Ang kalikasan, mga kapatid, walang isip yan. Hindi yan kagaya sa atin na may isip tayo na iniisip natin ang mali at saka tama. Pero nag-worship sila. Sumusunod sila sa Panginoon. Kagaya din natin, no, kung tayo ay faithful, obedient sa Panginoon, kahit ano pa ang pagsubok, bagyo na dumating, ulan na dumating, ang storm pala ay ulan, makakayanan natin yan mga kapatid kung tayo ay marinig natin ang boses ng Panginoon. Tayo ay magtatagumpay. Napakaganda, no? Ang sabi dito sa Mateo, no, bagyo ay nagpapatunay na maging ang kalikasan ay sumusunod sa kanyang tinig. Kaya mga kapatid, be faithful tayo, no? Kailangan natin, no? Ang joy comes through faithfulness, perseverance. Ang kagalakan ay dumating sa tapat na pagtsatsaga. Mai-experience kasi natin ang kaligayahan mga kapatid, no? Kung napagdaanan natin ang ulan, ang bagyo. Ang sarap, no? Kasi at hanggang ngayon, alam ko si Ate Connie, bago lang nag-graduate ang anak niya, pero hindi pa doon nagtatapos. Simula pa lang yun sa journey ng kanyang anak sa bagong, adventure journey, no? Ganun din tayo, kasi habang tayong buhay, mga kapatid, hindi natatapos ang ulan, ang bagyo, no? Sa ating buhay. So habang hindi pa dumadating ang Panginoon, tayo bilang nanay nandoon talaga na manalig. Sabi nga ni Ma'am Arlene, manalig tayo sa Panginoon, no? Naka-focus tayo sa ano nga yung message niya? No, Psalms Prayer Warrior, yung loving each other. Nakalimutan ko na, wala kasi dito yung cellphone ko na ang picture, no? Grounded in love, rooted in love. Pag nasa love, pagmamahala natin ang kagaya ni Kristo, nandoon talaga ang tapat na pagtsatsaga, na habang naghihintay tayo sa Kanya, nandoon yung kagalakan. Kasi alam natin ang temporaring buhay dito sa mundo, lumilipas lang. Pero ang buhay na walang hanggan na pinangako ng Panginoon, ibibigay niya mga kapatid. Kagaya din pag nagbunga, na atin nakikita na natin ang tagumpay ng ating mga anak. Wow, Lord, nagtagumpay ako sa pag-aalaga, sa pagpapalaki ng aking mga anak dahil yan sa iyo. Ibabalik talaga natin ang pagpupuri sa Panginoon. Last, sabi dito sa ating sabi dito sa ating lesson sa aking 2 points, ang mga binhing itinanim ay may pananampalataya at nagbubunga din. Yun na nga, kung tayo ay nagtanim sa ating mga anak na magandang mga payo, magbubunga sa kanila yung isipan, no? Last na tayo mga kapatid sa 3 points ko. Sabi dito sa last, the storm gives way to joy. Wow! Ang bagyo ay nagbibigay daan ng kagalakan. Wow! Sarap. No? Kahit binabagyo tayo ng ulan, nandoon talaga yung kagalakan. Sabi dito, kapag lumiwanag ang ulap, no? May kagalakan na makita ang sagot ng Diyos. Ang pag-unlad sa pamilya, muling mga relasyon at mga pagpapalang dumating sa pamamagitan ng pagtsatsaga. Mas malalim ang saya ng isang ina dahil alam niya kung ano ang pinagdadaanan ng Diyos sa kanya. Kaya mga kapatid, no, kung tayo, alam mo minsan, no, mga kapatid, ako bilang nanay, minsan parang, Lord, stress na, give up na ako sa anak ko, Panginoon, ang tigas na ng ulo. Pero pag tumating naman sa utak ko, ang sakripisyo ng Panginoon na Panginoong Hesus na binigay niya ang buhay dahil sa atin, dahil sa pagmamahal niya sa atin, mawawala ang stress ko mga kapatid sa aking mga anak. Sabi ko, Lord, kakayanin ko to, ang pagpapalaki ng aking mga anak dahil nakaya mo ang ginawa mo doon sa Kalbaryo sa cross na anong tawag doon, no?
Nandoon siya sa Kalbaryo sa krus at hanggang sa kamatayan, mga kapatid, nandoon, no? Ang pinagdadaanan ng ating Panginoong Hesus. Sabi dito, pangunahing kaisipan kung mas malaki ang dinanas ng bagyo, mas matamis ang kalagayan ng dulot ng Diyos. Experience nyo ba yan, mga kapatid? Na kung mayroong malaking bagyo, ulan na dumating sa ating buhay, sabi nga dito sa ating lesson, ang payo ni Sister Ellen White, maghanda kayo sa mas matamis na kagalakan na nagdudulot sa Panginoon. Kaya nga tayo, mga kapatid, ngayon, dumadanas tayo ng grabe, hagupit, kung bagyo, ulan, no? Pero kung maiisip natin ang buhay na walang hanggan, mawawala talaga, no? Ang ating pagod. Sabi dito sa John 16:20, verily, truly I tell you, you will weep and mourn while the world rejoice. You will grieve, but your grief will turn to joy. Jesus promises his disciple that in the imminent dark trial will transform directly into a permanent gladness. Tagalogin natin, mga kapatid, buti na lang nandito si paring Google, no, natulungan tayo mag-ano ng Tagalog. Sabi dito, ang katotohanan sinabi ko sa inyo, kaya't iiyak at magdadalamhati habang ang sanlibutan ay nagagalak. Kaya nga tayo, no, kung makita natin ang sanlibutan ngayon, mga kapatid, masaya sila sa ginagawa nilang mga, alam nyo, ang mga vlogger ngayon, hindi na magandang influence sa atin. Yes, may mga vlogger din, mga magandang layunin, tumutulong sa kapwa, pero most talaga, kadalasan sa mga vlogger ngayon ay hindi magandang influensya sa ating mga anak. Kaya kailangan talaga natin doble-doble na pananalangin sa Panginoon na hindi maiwas, hindi malagay, hindi ba mapunta ang ating mga anak sa sa makamundong bagay, no? Kasi nga dito, sabi dito, kayo'y nagdadalamhati, ngunit ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Ipinangako ni Jesus ang kanyang mga disipulo na kanyang malapit na madilim na pagsubok ay direktang magbabago sa permanenteng kagalakan. Alam natin, mga kapatid, na ang mga disipulo ng Panginoon, nung na-disappoint sila, nung tawag, ano bang Tagalog nito? Yung nandoon na ang Panginoon sa cross na inano na siya, pinukpok na ng ano doon. Hindi natin alam, mga kapatid, no, na nandoon na pala sa worldly na ating tingin, wala na, discouraged na, wala na tayong pag-asa. Pero hindi nila alam na doon pala magbabago ang permanenteng kalagayan. Kasi ang kamatayan ni Jesus, siya ang solusyon sa ating kaligtasan. Kung tayo naniniwala na dahil sa dugo ni Kristo, tayo ngayon ay may kalayaan, tayo ngayon ay pinatawad na ng ating mga kasalanan, mga kapatid. Ganun din sa ating mga anak, yung mga anak natin na mga pasaway. No, sabi ko, kung hindi ko lang talaga anak to, kung hindi pa lang, wala pa lang Panginoon sa'yo, matagal ko na itong binugbog ang anak ko. Pero mga kapatid, hindi natin yan magagawa sa ating anak kasi alam ko mahal na mahal natin ang ating mga anak. No? Sabi dito, at hindi na ito gumana ang aking cellphone, last na sana. Sabi dito, mga kapatid, saglit lang, mga kapatid, ha, kasi naghang ang cellphone. Ito. Nawala talaga siya. Saglit lang, mga kapatid, hintayan nyo lang ako. Sabi niya sa last, mayroon akong last dito na sasabihin, conclusion, mga kapatid. Sabi ni Sister Ellen White, at saglit lang, at nawawala talaga ang cellphone ko, manang, naghahang talaga. Ayaw talaga siya. Saglit lang, ha? Dito na. Yes. Sabi ni Ellen White, we often use, no, sa the biblical metaphor
Ay naku, nawala talaga siya. Sabi niya, the rain to describe the Holy Spirit refreshing the mother's joy and reaping a spiritual harvest. She viewed this joy as the eternal reward for a mother's tearful prayers, patient, discipline, and faithful dedication. Wow! Ano daw sabi ni Sister Ellen White, mga kapatid? At hindi, wala ko pala na ano dito. No? Ang reward ng mga nanay. Ang sarap nito mga kapatid. Habang binabasa ko nga dito sa komentary ni Sister Ellen White, ang pagtsatsaga daw ng isang nanay ay mayroon daw eternal reward. Habang buhay na reward ang ibibigay sa mga faithful na nanay na nagtsatsagang nagdadasal sa kanilang mga anak. Kaya tayo, no, alam nyo, habang inaaral ko ang ating lesson, ako una ang na-bless no. Sabi ko, thank you Lord. Kasi minsan kahit walang nakakita sa pagod natin, walang nakakita sa sakripisyo natin, no, parang tayo lang, no, parang wala naman akong kasalanan, hindi ko alam, pero alam natin, no, sabi dito ni Sister Ellen White, ang mga nanay na mga faithful, no, gagantimpalaan ng Panginoon ng eternal reward. Wow, sana mga kapatid, praying na tayong lahat, no, magkakaisa sa pagpapanalangin. Huwag tayong titigil sa pagpapanalangin ng ating mga anak na hindi sila malayo sa landas ng Panginoon, kundi naka-align, no, nakadirekta sa Panginoon, at walang iba, no, i-model natin si Jesus Christ sa ating buhay. Kasi kung makapi natin ang ugali ng Panginoon, makikita na yan sa ating mga anak. Ano nga sabi niya? Sa John 16:22, one of my favorite verse, no? Sabi nga niya, and if I am lifted up from the earth, I will draw all people. Hindi lang ako ang malagiging lapit sa Panginoon, kundi all people into myself, no? Sabi nga, ang Panginoon daw, kung tayo itataas natin ang Panginoon, kung ang Panginoon tataas sa langit, lahat ng tao ay pupunta sa Kanya. Kung tayo mga kapatid, kung ating itinataas ang Panginoon bilang mga nanay, bilang matsyatsagang mga nanay, follow na lang ang ating mga anak. Hindi na kailangan nating araw-araw sermonan natin. Ipakita natin ang ugali na gaya ni Kristo. God bless sa lahat. Sana may natutunan tayo, no, na mga aral sa ating Panginoon. Sa mga aral kung paano magmahal ang mga nanay sa kanyang anak, ganun na lamang ang pagmamahal din sa atin ng Panginoon. God bless sa lahat. Amen. Salamat po, Sister Amen. MC Timor, sa magandang mensahe natin po napakinggan umaga pong ito. Sa ating pagpapatuloy, atin pong pakinggan ang mensahe ng awit tungkol sa atin pong mensaheng napakinggan. Sister Mayflower, sa inyo na po ang pagkakataon. Okay. Okay. Ang kakantahin ko po is, ang title po niya is Stand Still. So, kapela lang po, no? The Father has a plan, though it's hard to see it now. You feel you're walking all alone, but He is there, no doubt. When the storm around you rages, and you're tossed to and fro, when you're faced with life decisions, not sure which way to go, stand still and let God move. Standing still is hard to do when you feel you're reaching and He'll make a way for you. Stand still and let God move. When the enemy surrounds you and the walls are closing in, when the tide is swiftly rising and you wonder where He's been,
when there never was a moment that his arms weren't reaching out. You can rest assured and be secure. God is moving right now. Stand still and let God move. Standing still is hard to do. When you feel you have reached the end, He'll make a way for you. Stand still and let God move. When you feel you have reached the end, He'll make a way for you. Stand still and let God move. The answer will come, but only in His time. Stand still and let God move. Stand still and let God move. Amen. Thank you so much po sa mensahe ng awit, Sister May Flor de los Santos. Then, tayo po mag-proceed sa atin pong closing prayer. Sister MC. Ate MC, for our closing prayer. Sige po, tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoon naming Diyos, salamat Panginoon sa mga reminders, sa payo na ibinigay mo sa amin bilang mga nanay Panginoon na kami ay kailangan naming magtiyaga, kailangan naming magpatuloy, manalangin sa aming mga anak Panginoon. Kasi Panginoon, kami ang iyong inilagay na magturo sa kanila upang hindi sila mawala sa iyong landas, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat nanay, tatay na nakikinig ngayon na ang makalangit na pagtuturo, Panginoon, yun ang ma-apply namin sa buhay. Yun ang maisabuhay namin at yun ang magawa namin araw-araw, Panginoon, habang naghihintay sa iyo, Panginoon. Kasi sa mundo ngayon, Panginoon, hindi na namin alam kung sino ang tama at mali. Ngunit, isa ang aming nalalaman na ang iyong pangako ay iyo talagang tutuparin. Lord, salamat sa aming natutunan bilang mga nanay na kung kami ay faithful na nalangin sa aming mga anak ay mayroon kang reward na ibibigay na kaligayahan na walang hanggan. At sa iyong pagbabalik, Panginoon, walang isa na mawala, kundi kaming lahat sabay-sabay na makikita ka sa lapap na langit. Salamat, Panginoon, sa tagumpay ng aming pag-aaral ng umagang ito. Ang lahat ng pagpupuri, ang lahat ng pagpapasalamat ay aming binibigay sa iyo kasi ikaw lang, Panginoon, ang pupurihin magpakailan-kailan pa man. Salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at salamat sa pagpapatawad ng aming nagawang kasalanan sa iyo. Itong lahat ay aming binibigay sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you so much po sa naka-join sa ating Facebook Live. Ayan, thank you so much po and God bless. Tayo po may magkita-kita sa mga susunod nating mga programa dito po sa Psalms Prayer Warrior.